Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Langgam tao. Sa pamamagitan ng pagdadala sa mga langgam sa kanyang sariling saklaw ng impluwensya, kahit na hindi sila miyembro ng kanyang sariling alyansa, pagkatapos ng pangyayaring ito, maaaring ituring sila ni Han Sanchen bilang kanyang sarili. Dahil isa siya sa kanyang sarili, natural na maituturo ni Han Sanchen ang kanyang mga kasanayan sa mga langgam ng may kumpiyansa, at kasabay nito ay dalhin sila sa mundo ng aklat ng langit upang magsanay. Ang paggawa nito ay hindi lamang nagpapalakas ng Ant-Man, ngunit binabayaran din sila para sa kanilang taos-pusong tulong, na pumatay ng 2 ibon sa isang bato. Kung ang mga langgam ay handang lumapit, sila ay katumbas ng kalahati ng mga masters ng Yetian City. Natural, ito ay lubhang kinakailangan upang mapabuti ang kanilang sariling lakas. Tumanggo si Ivory. Gayunpaman, ang bilang ng mga langgam ay kasalukuyang maliit. Kung kailangan mong umasa sa Ant-Man upang ipagtanggol ang lungsod, pagkatapos ay kailangan mong gawin ang bawat Ant-Man Elite, nagpatuloy si Ivory. Oo, hindi bababa sa ito ay dapat na binuo hindi mas masahol pa kaysa sa isang polar bear. Pero sa madaling salita, ang mga polar bear ay halos lahat ay gawa ng Han Sanchen gamit ang dalisay na pera, paano nila malalampasan ang mga ito? Maliban kung ipapasa ko sa kanila ang aking mga kasanayan sa antas ng Diyos, sabi ni Han Sanchen. Ngunit mas maraming tao ang natututo ng mga kasanayan sa antas ng Diyos, na nangangahulugan na ang mga natututo nito ay maaaring mapatay ng kaaway, pagkatapos, ang posibilidad na malik ang mga kasanayang ito ay lubhang nadagdagan. Sa makatuwid, ito ay maaari lamang maging isang pansamantalang pamamaraan, ngunit hindi maaaring maging isang pangmatagalang pamamaraan. Ang pag-aaral ng mga kasanayan mo ay hindi isang problema, ang susi ay sila ay Ant-Man, at ang kanilang istruktura ng katawan ay iba pa rin sa mga tao. I mean, ito ay nangangahulugan na kung gusto mong ituro sa kanila ito, maaaring kailanganin mong pagbutihin ang kanilang mga pisikal na meridian o sabihin, kailangan nating baguhin ang mga pagsasanay para sa kanila at lumikha ng mga diskarte na ginawang pinasadya. Bagamat ang huli na pamamaraan ay mabuti at iniiwasang malik out, ang problema ay kung gusto mong baguhin ang pamamaraan, kailangan mong malaman ang pamamaraan ng lubusan upang magawa mo ito sa iyong kalooban. Kung hindi, may mataas na posibilidad na ang pamamaraan ay magulo, na magiging sanhi ng pagkamatay ng practitioner o maging may nagmamay-ari. I know how to make elixirs and can improve their physics. As for the materials, Yetian City has a lot of them, so I might as well give them a try, Han Sanchen said. Kung gayon kailangan nating maghintay hanggang dumating ang Ant-Man at maaari kang magsagawa ng isang espesyal na pagsubok ng elixir, sabi ni Ivory. Oo, para sabihin, ang elixir ay pangunahing ibinibigay para sa mga tao. Walang nakakaalam kung ano ang magiging epekto ng Ant-Man kung inumin niya ito, kaya nangangailangan din ito ng espesyal na paghahanda. Gayunpaman, medyo pamilyar ang Han Sanchen sa alchemy, kaya hindi ito problema. Hindi ko alam kung kailan matatanggap ng Reyna Langgam ang aking sulat o kung kailan siya makakaalis upang pumunta sa amin. Medyo nag-aalala pa rin si Han Sanchen nang maisip niya ito. Ang mahabang paglalakbay ay nangangahulugan na ang oras ay nababago, at ang mas maraming oras, mas maraming mga variable. Medyo hindi pa rin mapakali si Han Sanchen. Gayunpaman, hindi na ito solusyon. Let's do our best and live the rest of it. Ngumiti ng mahina si Su Yingxia. Hinayla si Han Sanchen pataas at sinabing, gabi na, magpahinga na tayo ng maaga. Tumanggo si Han Sanchen, pansamantalang niligpit ang mga gamit sa silid, hinaypan ang mga kandila, at naghanda na magpahinga kasama si Ivory.
Ngunit nang mapatay ang mga kandila, biglang dumating ang isang sundalo upang magsumbong sa labas ng pinto. Magsumbong sa pinuno ng alyansa. Nanatiling mahina ang boses ni Xiaobing, sinusubukang huwag istorbohin si Han Sanchen sa oras na ito. Napahiga lang si Han Sanchen at bahagyang napakunot ang noo nang marinig ang tunog sa labas. Ito na ang oras na ito, ano ang ibig sabihin ng mga sundalo na dumating upang magulat? Kung gusto mong lumaban, huwag makipag-away, at ang mga mahahalagang bagay ay hindi dapat mangyari sa kalagitnaan ng gabi. Dahil sa pag-iingat, sumagot si Han Sanchen, ano ang problema? Bumalik sa pinuno, may isang kaibigan sa labas ng lungsod na sinasabing ikaw, at kailangan nating buksan ang tarangkahan ng lungsod, gayunpaman, huli na ang lahat, dahil sa pag-iingat, hiniling ako ng pinuno ng pangkat na pumunta at magulat sa iyo. Kaibigan, nagkatinginan sina Han Sanchen at Su Yingxia na naguguluhan, hindi talaga nila maisip na magkakaroon sila ng mga kaibigan sa labas ng lungsod, at magpapakita sila sa oras na ito. Sa wakas ay tumanggo si Ivory patungo sa Han Sanchen at sinenyasan si Han Sanchen na bumangon at sabay na tumingin. Medyo kakaiba din ang naramdaman ni Han Sanchen, pagkatapos magsindi ng kandila, naglakad siya palabas kasama si Ivory. Saan? Bumalik ka sa pinuno, sa ilalim lang ng gate ng ating lungsod. Pagkarinig nito, muling nagkatinginan sina Han Sanchen at Ivory, pagkatapos ay naglakad patungo sa pader ng lungsod at tumingin sa ibaba. Sa oras na ito, mayroong ilang mga figure na nakatayo sa ilalim ng tore ng lungsod, bagamat hindi malinaw ang kanilang mga mukha sa ilalim ng takip ng gabi, halos sumulyap sa kanila ang mag-asawa at sabay na ngumiti. Ang ganitong uri ng ngiti ay nagdudulot ng kaligayahan at kapayapaan ng isip. Matandang kaibigan, sabay na nagsalita ang mag-asawa. Buksan mo ang gate ng lungsod. Oo, bilang karagdagan, magpadala ka agad ng isang tao upang maghanda ng alak at pagkain. Leader, it's so late. Go dali. Oo. Matapos ibigay ang lahat ng utos, hinayla ni Han Sanchen si Su Yingxia at nagmamadaling tumakbo pababa. Hindi nagtagal, dumating ang mag-asawa sa tarangkahan ng lungsod at tumingin sa dahan-daang nagbubukas ng tarangkahan ng lungsod, inaabangan din nila ito. Pagkabukas ng pinto, sinalubong ni Han Sanchen at ng kanyang asawa ang mga mata ng matanda, na may mga ngiti na nagniningning sa kanilang mga mata. Kumusta, mahal kong benefactor? Ang bisita ay walang iba kundi ang Reynang Langgam na pinag-uusapan kanina ni Han Sanchen at Ivory. Sa likod niya ay may ilang mga langgam, marahil ang kanilang mga piling tao, na sinasamahan siya sa lahat ng paraan. Reyna Langgam, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Ivory. Kung tutusin, babae siya, at halatang very convenient ang communication ng dalawa. Mabilis na naglakad si Ivory patungo sa Reyna ng Langgam, at niyakap siya ng mahigpit ng dalawa. Gabi na, pasok muna tayo sa loob, mahinang tumawa si Han Sanchen, naghanda ako ng pagkain at alak. Tumanggo ang Reyna Langgam, at sumunod kay Han Sanchen na magkahawak kamay na may Ivory sa pader ng lungsod at papasok sa bahay. Nga pala, Reyna Langgam, kung tama ang pagkakaalala namin, dapat malayo ang kinalalagyan mo sa amin, bakit? Pagkaupo ni Ivory ay muli niyang itinanong ang naunang tanong. Ngumiti ng mahina ang Reyna Langgam, nahihiya akong sabihin iyon. Mula nang matanggap ko ang kahilingan ng aking benefactor para sa tulong, ipinadala ko ang mga piling miyembro ng angkan na pumunta dito, gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, lalo kong naramdaman na hindi kami nakakatulong ng labis. Kahit na ang Ant-Man clan ay nagpapadala ng mga elite, sila ay nanirahan sa ilalim ng lupa sa buong taon, bagamat mayroon silang maraming lakas at maaaring magsanay sa ilang lawak ayon sa mga pamamaraan na minana mula sa kanilang mga ninuno, pagkatapos ng lahat, mayroon silang medyo maliit na aktwal na karanasan sa pakikipaglaban, kaya't hindi nila kayang lumaban, kahit anong mangyari, wala talagang ideya ang Queen Ant. Ang Reynang Langgam, na nag-aalala na wala siyang maitutulong, ay hindi pa rin makawala pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpa siya na dalhin ang mga tao upang makita ng personal. Una, kung talagang hindi makakatulong ang Ant-Man, maaari siyang lumapit at hanapin ng personal si Han Sanchen para makita kung may iba pa siyang maitutulong. Pangalawa, kung makakatulong ang Ant-Man, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makita ang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban ng kanyang mga nasasakupan.
Malayo talaga ang biyahe kaya ngayon lang ako nakarating sa malapit. As a result, nung magpapahinga na ako, natanggap ko ulit yung flying letter mo. After receiving the letter, pinili kong hindi magpahinga at dumating ng magdamag. Matapos marinig ang mga salita ng Ant Queen, sa wakas ay naunawaan ni Han Sanchen ang nangyayari. Ito ay higit pa o mas mababa sa 100 na kalye. Iniisip sila ni Han Sanchen, at nagkataon, napunta rin sila dito sa hindi malamang dahilan. Gayunpaman, pagkatapos ng reyna ng langgam, naisip pa rin ni Han Sanchen ang katotohanan na ang lahat ng mga commander ng langgam ay namatay sa labanan, at kailangan niyang magpaliwanag. Sa pag-iisip nito, kinuha ni Han Sanchen ang isang baso ng alak at naglakad papunta sa reyna sa ilang hakbang. Pagkatapos, yumuko siya ng may paggalang at inialay ang alak sa reyna langgam gamit ang 2 kamay. My benefactor, bakit mo ginagawa ito? Mula ngayon, wala kang utang kay Han Sanchen, si Han Sanchen ang may utang sayo. Dahil nakaupo si Ivory sa tabi ng reyna ng langgam, tumayo din siya at naglakad papunta sa gilid ng reyna ng langgam. Ang commander ng Ant-Man na dumating kasama ang lahat ng suporta ay buong bayani na namatay. Ano? Halatang gulat na gulat ang reyna langgam nang marinig ang balita. Ang buong hukbo ay nabura, na marahil ay isang labis na kagulat-gulat na bagay para sa sinumang commander. Lalo na't miyembro sila ng iisang angkan. Ito ay Han Sanchen na walang kakayahan. Mas lalo pang yumoko si Han Sanchen, halos magpakita ng 90-degree na liko ang kanyang katawan. Ang reyna langgam ay natahimik ng mahabang panahon, nang tingnan ni Ivory ang kanyang mukha, nakita rin niyang walang ekspresyon ang kanyang mukha. Saglit, hindi alam ni Su Yingxiao ang sasabihin at tahimik lang siyang naghihintay. Biglang bumagsak sa freezing point ang atmosphere sa buong hall. Biglang gumalaw ang Queen Ant. Tumayo muna siya para kunin ang alak ni Han Sanchen, at saka diretsyong ininom. Pagkaubos ng alak, ngumiti siya, hindi ba kayo nanalo Tiancheng? Oo, ilang mga tagumpay ang nagawa ng mga langgam. Masasabing kung walang Ant-Man, walang tagumpay sa Yetian City ngayon. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari, okay. Tumango si Han Sanchen, at pagkatapos ay sinabi sa reyna ang mga detalye ng huling labanan. Pagkarinig nito ay muling natahimik ang reyna langgam, at pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. Before they set off, I gave an order that they would either help you win and come back, or die with you, but the outcome was a bit beyond my expectations. Hindi sila bumalik, but they helped you win. Although it is very surprising, no matter what, natapos nila ng maayos ang task nila. Behind them is the Queen Ant. I am proud of them. Para sa iyong benefactor, mangyaring bumangon. Hindi bumangon si Han Sanchen. Bumangon ang reyna langgam at marahang hinawakan ang kamay ni Han Sanchen para tulungan siyang makatayo. Mahal ko, hindi naman talaga kailangang ganito. Medyo na-guilty si Han Sanchen, pwede mo na lang akong tawaging Sanchen simula ngayon. I can't bear the words of kindness. If you have to call me like this, dapat ako ang tumatawag sayo. You never owe us anything, but since you said so, fine, I'll call you 3,000. Ang reynang langgam ay malumanay na ngumiti kay Han Sanchen at Su Yingxiao, at pagkatapos ay kinuha ang baso ng alak. Narito, gamitin natin itong baso ng alak upang i-toast ang lahat ng patay na kapatid. Dinampot ni Han Sanchen at Su Yingxiao ang mga baso ng alak, iniyuko ang kanilang mga ulo sa langit, at sabay na uminom. Nang matapos ang mga toast, bumalik silang tatlo sa kani-kanilang upuan. 3,000, sa sulat na hiniling mo sa amin na pumunta sa Yetian City, gusto mo ba kaming bayaran higit sa lahat? Sabihin mo ang totoo, umupo ang reyna ng langgam at nagtanong. Tumango si Han Sanchen, ngunit pagkatapos ay umiling, meron ngang ganoong dahilan, ngunit hindi lahat. Paano mo nasabi ito? Bagamat pansamantalang ligtas ang Yetian City ngayon, hindi ito nangangahulugan na ito ay palaging magiging ligtas. Hindi ka lamang naririto upang tamasahin ang kita ng buwis dito, ngunit maaari ka ring humarap sa mga sakuna anumang oras at kahit saan. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen, kaya, hindi ito gaanong pakinabang gaya ng sa tingin mo. I called you here kasi bagay ang size mo para sa defense at resistance ng underground passage. So, let's complement each other. Malumanay na ngumiti ang reyna langgam. I see.
Kung sinusubukan mo lang kaming bumawi, natatakot akong mahihirapan kaming tanggapin ang iyong kabaitan. Bagamat hindi maganda ang pamumuhay ngayon ng pamilya ng langgam, hindi ibig sabihin na kailangan nating umasa palagi sa kawanggawa mula sa iba para mabuhay, mas gusto pa rin nating umasa sa sarili nating kakayahan. Masasabi mong ito ang aming integridad, ngunit sa kabilang banda maaari mo ring sabihin na gusto lang naming patunayan ang aming sarili. So, Reyna Langgam, payag ka bang ilipat ang iyong mga tao dito? Sabi ni Ivory. Mapait na ngumiti ang Reyna Langgam. Actually, bago tayo pumunta dito, nakahanap na tayo ng bagong tirahan, bagamat hindi masyadong maganda ang kapaligiran doon, halatang mas maganda ito kaysa sa orihinal na underground na lugar kung saan walang sikat ng araw. Marami na rin kaming ginawang construction doon, at medyo kompleto pa ang mga basic facility ngayon, so theoretically ayaw naming lumipat. Gayunpaman, ang tubig ay dumadaloy sa mas mababang lugar at ang mga tao ay napupunta sa mas mataas na lugar. Ang Yetian City ay isang matabang lungsod, kung makukuha natin ang kita ng buwis dito, ito ay natural na magiging mas nakakatulong sa pag-unlad ng ating ant tribe, kahit na, gaya ng sinabi ni Sanchen, panganib ay maaaring mangyari dito anumang oras. Ngunit ang gusto kong sabihin ay, sa lupain ng mga demonyo, saan ka may isang lugar na ligtas at ligtas. Hamukay ka kung gusto mong maging ganap na ligtas, kaligtasan, kung ikaw ay sapat na malakas, ang iba ay hindi maglalakas loob na guluhin ka. Pagkatapos magsalita ng Ant Queen, tumingin siya kay Han Sanchen, so, I have decided. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!